tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang pambihirang pagpuna ang inilabas ni US President Donald Trump laban sa taktikang militar ng Israel sa Lebanon. Ayon sa pinuno, hindi kinakailangan ng pagpapasabog sa mga buong gusali ng apartment para lamang tugisin ang mga militante ng Hezbollah. Ang marahas na hakbang na ito ay nagdudulot ng matinding panganib at pumapatay sa mga inosenteng sibilyan na walang kinalaman sa nagaganap na gulo sa rehiyon. Sa gitna ng G7 Summit sa France, ipinahayag ni Trump ang kanyang matinding pagkabahala sa lumalalang karahasan sa gitnang silangan. Binigyang diin niya na napakarami ng buhay ang nawala dahil sa walang humpay na pambobomba. Sinabi niya na hindi makatwirang gibain ang isang buong residential building tuwing may hinahanap na target dahil ang mga gusaling ito ay tirahan ng mga karaniwang mamamayan na hindi naman kasapi ng Hezbollah. Ang Hezbollah, na isang militanteng grupo sa Lebanon na sinusuportahan ng Iran, ay matagal nang katunggali ng puwersang Israeli. Gayunpaman, binigyang diin ni Trump na ang labanang ito ay masyado nang tumatagal at lumalampas na sa makataong limitasyon. Sa kanyang pananaw, ang kasalukuyang pamamaraan ng Israel ay hindi lamang nabibigong lutasin ang hidwaan, kundi lalo pang nagpapalala sa krisis at seguridad sa gitnang silangan. Ang pampublikong pahayag na ito ni Trump ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa relasyon nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat kilalang malapit na magkaalyado ang dalawang pinuno sa politika sa loob ng maraming taon, ang mga kamakailang kaganapan ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na mahirap nang itago sa mata ng publiko at ng mga diplomatikong tagamasid. Sa nakalipas na panahon, laging ipinagtatanggol ni Trump ang mga interes ng Israel sa pandaigdigang arena. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pasensya ay tila nauubos na dahil sa tindi ng mga pag-atake ng Israel sa Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Ang mga pag-ataking ito ay nagaganap sa isang napakasensitibong oras kung kailan sinusubukan ng Administrasyong Trump na isulong ang isang mahalagang kasunduan sa kapayapaan. Nabatid na labis na ikinasama ng loob ni Trump ang mga pambobomba ng Israel dahil maaari nitong mapasama o tuluyang masira ang kanyang nilulutong peace deal sa Iran. Habang nagsisikap ang Washington na makamit ang isang diplomatikong kasunduan upang mapayapa ang rehiyon, ang mga aksyong militar ng Israel ay nagiging hadlang at nagbibigay ng dahilan sa Iran na maglunsad ng sarili nitong mga ganting salakay. Ipinahayag ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon na nawawalan na ng pasensya si Trump kay Prime Minister Netanyahu. Sa kabilang banda, tahimik ding nagpapahayag ng pagkadismaya ang mga opisyal ng Israel hinggil sa mga hakbang ni Trump na makipagkasundo sa Iran. Ang magkakaibang interes na ito ay lumilikha ng malaking lamat sa estratehikong kooperasyon ng dalawang bansa na matagal nang magkasangga. Sa kabila ng kanyang matalas na kritisismo, iginiit pa rin ni Trump na mayroon silang magandang personal na relasyon ni Netanyahu. Gayunpaman, mabilis niyang idinagdag na dapat maging mas responsable ang Israel sa mga aksyon nito sa Lebanon. Nagbabala pa si Trump na kung wala ang suporta ng Estados Unidos at lalo na ang kanyang personal na tulong noong siya ay Pangulo, ay hindi mananatiling nakatayo ang bansang Israel ngayon. Ipinagmalaki ni Trump ang kanyang mga naging desisyon noong siya ay nasa White House pa, kung sadyang sinabi niyang walang ibang presidente ng Amerika ang naglakas loob na gawin ang mga pambihirang pabor na ibinigay niya sa Israel. Ang mga pabor na ito ay napakahalaga kaya naniniwala siya na may karapatan siyang hilingin sa pamahalaan ni Netanyahu na magpakita ng higit na pag-iingat para sa kaligtasan ng lahat. Paulit-ulit nang nagkakaroon ng hidwaan ang dalawang pinuno dahil sa pagtanggi ng Israel na limitahan ang kanilang operasyong militar laban sa Hezbollah. Ang pagtigil sa labanan sa Lebanon ay isa sa mga pangunahing kondisyon na hinihingi ng Iran upang magpatuloy ang negosasyon sa kapayapaan, ngunit tila mas pinipili ng militar ng Israel na ipagputuloy ang kanilang agresibong kampanya anuman ang maging kapalit nito. Ang ganitong uri ng hayagang pagpuna mula sa isang kasalukuyan o dating Pangulo ng Estados Unidos ay itinuturing na napakabihirang pangyayari. Sa kasaysayan ng ugnayang panlabas ng Amerika, bihira silang magsalita ng negatibo laban sa mga taktika ng kanilang pinakamalapit na alyado sa gitnang silangan. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kaseryoso ang kasalukuyang sitwasyon at ang antas ng pagkabahala ng Washington. Ilang sandali lamang matapos bitawan ni Trump ang mga kontrobersyal na pahayag na ito, isang opisyal na account sa social media ng White House ang nag-post ng video ng kanyang mga sinabi.
Ang hakbang na ito ay nagdulot ng karagdagang espekulasyon kung may nagaganap bang pagbabago sa opisyal na tindig ng pamahalaan ng Estados Unidos patungkol sa mga aktibidad ng militar ng Israel sa rehiyon ng Lebanon sa mga darating na araw. Bagamat walang ibinigay na opisyal na paliwanag ang White House kung bakit ipinost ang naturang clip, mabilis silang naglabas ng pahayag upang linawin ang sitwasyon. Sinabi ng administrasyon na nananatiling matatag ang relasyon ng Pangulo kay Netanyahu at ang Israel Defense Forces o IDF ay patuloy na itinuturing na isang napakahalagang kasosyo sa pagpapanatili ng seguridad sa buong gitnang silangan sa mahabang panahon. Sa isang opisyal na pahayag mula sa isang kinatawan ng White House, binigyang diin na walang mas dakilang kaibigan ng Israel kundi si Pangulong Trump. Sinabi rin nito na ang mga matapang na aksyon ng Estados Unidos at Israel ay naglalayong pigilan ng rehimeng Iran na makabuo ng mga sandatang nuklear na siyang nagbibigay ng higit na kaligtasan sa mga Amerikano at sa kanilang mga alyado sa buong mundo sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng matitinding salitang binitawan ni Trump, naniniwala ang mga eksperto sa diplomasya na walang malakas na indikasyon na ang kanyang mga komento ay isasalin sa isang formal na pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos. Mukhang hindi nito mapipilit ang Israel na baguhin ang kanilang mga estratehiyang militar o magpatupad ng mas mahigpit na mga panuntunan para sa proteksyon ng mga sibilyan sa Lebanon. Ang pagpuna ni Trump ay nagaganap sa panahon na ang Israel ay nahaharap sa matinding pambabatikos mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi lamang sa Lebanon, kundi maging sa kanilang patuloy na operasyon sa Gaza Strip, kung saan ang bilang ng mga nasasawi ay patuloy na umaakyat sa nakababahalang antas, na nag-uudyok sa mga pandaigdigang organisasyon na manawagan para sa agarang tigil putukan sa kasalukuyang krisis. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza, mahigit 73,000 tao na ang namatay mula nang magsimula ang labanan doon, kung saan ang karamihan sa mga biktima ay kinabibilangan ng mga kababaihan at bata. Ang napakalaking bilang na ito ng mga nasawing sibilyan ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang panawagan para sa makataong tulong at paghinto ng digmaan. Sa kabilang banda, mariing ipinagtatanggol ng Israel ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagpahayag na kailanman ay hindi nila sinasadyang targetin ang mga hindi laban o mga sibilyan. Sinisisi ng militar ng Israel ang mga militanteng grupo tulad ng Hamas at Hezbollah sa paggamit sa mga ordinaryong mamamayan bilang mga panangga o human shield sa pamamagitan ng pagtatago ng mga armas sa loob ng mga residential area. Sinubukan namang kunin ng mga mamamahayag ang panig ng pamahalaan ng Israel hinggil sa mga naging pahayag ni Pangulong Trump. Gayunpaman, ang tagapagsalita ng Embahada ng Israel sa Washington ay tumangging magbigay ng anumang komento o pahayag ukol sa isyong ito na nagpapakita ng kanilang maingat na pag-iwas na palakihin pa ang umiiral na diplomatikong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagtatapos, ang pambihirang hidwaang ito sa pagitan ng dalawang pinuno ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng politika, militar at diplomasya sa gitnang silangan. Patuloy na babantayan ng buong mundo kung paano makakaapekto ang mga pahayag na ito sa hinaharap ng kapayapaan sa rehiyon. Ako ang inyong tagapagbalita, nag-uulat ng mga pinakasariwang balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig.